Nararamdaman ko kahapon eh. Pagharap niya sa mga tao, nahanap niya ako. Porket father siya, father of the bride ang kanyang role. Ang tawag dyan ay sperm donor, hindi father of the bride. She told me, sige, okay, we'll invite him. I'll invite him. But I don't want him to walk me down the aisle. Kailangan natin masampal ng realidad. Otherwise, lahat tayo ay delulu. Konting walang bagay na away, manununtok na yan, mananampal na yan. My kids saw that. Ang bait pa pala ng mga anak mo sa'yo, Dennis. Pasalamat ka dapat na witness nila na ikaw nananakit ka sa nanay nila. Imbitado ka pa sa wedding nila. Kung ako yon, hindi. Bibisitahin kita sa kulungan. Ilang palo yon, wala na, wala. Kailangan nito ay posas, hindi tsinelas. Hello mga pasaways! This is your sexy nagging mother, Mrs. F. Sino may sabing sexy? Ako! For another reaction video. This time sa issue tungkol sa Dennis Padilla versus Barretos. So tingnan natin ngayon ang mga videos surrounding it at magre-react tayo. At andito ang ating pamalo in case kailangan natin. Prepare ko muna yung mga gifts ko. Una, itong aking souvenir para sa kanilang dalawa. Yung astig cup. Alright? Daddy Cup! Cup! Wait, tingnan ko. Kasi yung cup niya parang hindi pa binili. Parang political souvenir. Number 5 sa balota, Valdivia, Dennis Astig Padilla. Ang merch niya, okay. Medyo hindi kagandahan as a wedding gift na merch mo. It's not the price, it's the thought that counts. And I think yun din yung sinabi niya. Pero let's see. Ano pa next? Super Lola. Super Lola. Bagoong. Dalawang flavor yan. Bagoong. Uy, favorite ko yan. Bagoong. Manggat bagoong is my favorite. It's my death penalty last meal. Pero wedding gift? Mga mo yun, Dennis. Medyo hindi mo siya masyadong sophisticated bilang wedding gift. Siguro pang Christmas pwede. Hindi masyadong angko para sa wedding. Dapat caviar. Joke lang. Kahit hindi mahal. Pero mas elegante kaysa sa bagoong, di ba? Ayoko maging judgmental kasi malay mo, you know, baka yung kind of gift giver siya is yung thought behind the gift. Not necessarily yung halaga nung mismong gift. Pero tatay ka niya. Hindi ka naman naghihirap, no, Dennis? Hindi ako sure. Hindi ko na alam kasi kung ano yung kakayahan mo. Kung ako, ang tatanungin nyo, parang masyadong basic ba ang kanyang gift para sa anak mo, merch mo na cup, tapos bagoong. Parang meron ng something dun pa lang, di ba? Meron na tayong matutunogan na, ay, may something wrong sa iyong pag-iisama ko ba? Kung ako yung bride, at yun ang binigay sa akin ng tatay ko, medyo tipid din yung thank you ko. Baka kailangan ko pa mag-acting na, thank you, Dad. Baka may kailangan kong puwersahin yung reaction ko. Hindi sa judgmental, pero tatay ka kasi. At parang hindi ka naman yata naghihirap. Baka dapat pinaghandaan mo ng mas matagal. Pinag-isipan mo at pinaghandaan mo dapat ng mas matagal tong regalo mo sa anak mo. Dahil sa ginawa mong yon, Dennis, 2 palo. Hindi ko alam baka yun lang naman talagang kakayahan mo. Sino ba ako para mag-judge kung anong kaya mo talaga? So 2 palo. Kulang sa preparation and kulang sa effort. Sabi ni Chloe, I want you to look good. So, ang feeling ko dun sa I want you to look good, Papa, on that day. Kahit ikaw, sabihan ka ng anak mo nun. Anong ibig sabihin nun? You look good as a guest ba? Yun ba ang dating sa'yo? Ano talaga yung feeling mo na ikaw maghahatid sa altar? Yes, because of those words. Okay. So, nagkaroon siya ng misunderstanding nung sinabi daw ni Claudia sa kanya, I want you to look good on that day. Ang naisip niya is siya yung maglalakad kay Claudia sa altar. Baka naman on a regular basis mukha kang basura, Dennis. Hindi kaya? Kaya pinapaalalahanan ka nung anak mo, Papa, I want you to look good. Baka it's a nice way of saying it na, Papa, wag parang basura itsura mo. Joke lang yon. Kayo naman hindi kayo ma-joke. Grabe naman kayo. Pero bakit, di ba? I want you to look good. Baka naman, kulang nga na naman sa effort. Eto na naman tayo eh. Dennis, sa effort na naman tayo nagkakatalo eh. Si Chloe, sabi niya, good morning pa. Sabi ko, why? I need to tell you something. Sabi ko, what? Any problem? Ano sabi niya? Pa,
tuloy yung kasal. Sabi ko, why? What happened? Tapos umiyak. Sabi ko, why are you crying? What happened ba? Anyway, huwag mo na sagutin yung tanong ko. If you're not happy with it, don't do it. If you are not sure with it, don't do it. Sabi niya pa kasi napilitan siya magsalita kasi for the past 1 week, hindi ko nakikita yung interest ni Basti na magpakasal kami. Parang hindi siya sure. They should have remained private, you know? Now that she's already married, they should have remained private, especially she did marry the guy. And now, you know, and now the dirty laundry has been aired. Dennis seems to have a lack of filter, whether it should be posted on social media or not. From what I understand about the issue, there have been a lot of posts, and a lot of the posts are from him. Do you remember that we should not air our dirty laundry? Because dirty laundry are unpleasant. They're mabaho, obviously. Not everybody has a right to look at those skid marks. Not everybody has a right to see what you're hiding. So keep your dirty laundry in the basket. Sabi ko, ay, mahirap yan, anak. Huwag ka nang tumuloy. It's okay. People will understand. I will understand. Sabi ko, number 1, you're beautiful. Number 2, you are still young. And number 3, you are a very good human being. Cry and then move on. Huwag nang magpakasal. Huwag mo nang ituloy. Actually, I agree with his advice. What is a reverse spank? Palakpak. Palakpak with that. Using my slipper, but we will stay hygienic. Palakpak for you, 1 palakpak for that. Because if you are second-guessing your relationship, do not pursue the marriage. It can wait until you're very sure. So yes, good daddy advice. After an hour, wala na, nagubad na akong damit. Umiiyak din ako. Nagubad na ako ng damit. Nagpambahay na ako. Okay, so it feels like maybe it was just an excuse for him not to attend. That's why she said, hindi natuloy yung kanyang wedding. Diba? Very odd. Yun ang tingin ko. Baka ginawa niya lang excuse. Parang ayaw niya talaga pag-attend din yung tatay niya sa wedding niya. Pero nagbago yung isip niya. Well, sa bagay, I've been a bride. And talagang ngarag kami during that day. So baka hindi kami very reasonable kausap. Bago mag-alauna, nasa tabi na kami ng simbahan. Sa gutom namin, nasa likod kami ng simbahan. Bumili na lang ako ng ready-to-cook na pagkain in microwave. Sa madalit salita, alauna pa lang, tapos na kami kumain, nagilamos lang kami, at pumasok na kami sa simbahan. Maaga si Dennis sa wedding. Mabuting tatay. Sa sobrang excited ko, sabi ni Gigi, ang aga naman natin, kuya. Sabi ko, ganun talaga, father of the bride eh. Maaga siya dahil akala niya siya ay father of the bride. Teka lang, bakit hindi niya alam kung siya ay lalakad o hindi? Bakit hindi siya involved sa preparation, ano? Dapat nalinaw na yon way in advance na, Tay, dito ka na maaga dahil part ka ng entourage. Tsaka may practice yun eh. Sa umaga pa lang may rehearsal na yon. So siya, gumawa siya ng sarili niyang call time pero hindi niya alam, di pala siya kasali sa entourage. Baka nag-assume siya. Baka ganon, nag-assume siya. Kasi porket father siya, father of the bride ang kanyang role. Okay. Isang palo para sa'yo. Bakit? Maaga siya eh. So hindi siya Filipino time. Kahit mali yung kanyang pag-iisip na siya ay kasama sa entourage. So isa lang. Isa't kalahati. Ito yung kalahati. Maliit na tsinelas. Isa't kalahati. Kasi, bakit mo sinabi sa interviewer na nagkakaroon sila ng labuan? Sana hindi na lang. Yung mga ganun ba, quiet na lang. Okay, next. Pag dumating yung panahon, Dennis, na ikakasal ang anak mo kay Gerald, ini-expect mo na ikaw ang maghaharit kay Julia? Hindi naman. Pag hindi naman nila ako in-invite, pupunta ako. Wait lang! So parang itong video ay kasagutan na itong katanungan ng issue na ito. Itong video lang dapat. Tapos na ang issue. Tinanong siya ni Ogie, pagdating ng kasalan ng iyong anak, ini-expect mo ba na ilalakad mo siya sa altar? Ang sagot niya, hindi naman. Alam na pala niya. Klaro pala. Saan nagkaroon ng confusion, Dennis? Pakiklaro. Pero hindi ako pupunta doon para pupunta ako doon para makapanood doon. Kahit hindi ko Kahit hindi ako maghatid. Kahit hindi ako maghatid, pupunta ako. Malinaw naman pala, Dennis. Wala naman pala dapat issue. Pero bakit mo binawi? Diba? Sabi mo hindi pala ikaw. Hindi mo ini-expect na ikaw ang maghatid. Tapos ngayon, issue pala sa'yo. Ayan tayo eh. Mga Pilipino, ganyan eh. We do not mean what we say. Or we do not say what we mean. Laging pasikot-sikot. Very Filipino trait yan. Hindi ko kailangan siya ihatid. Bakit hindi ako yung naghatid? Kasi
Masakit yun, pero gusto kong makita. Gusto kong makita ikasal yung anak. Anak ko yun. Pero hindi mga gate crashing. Gate crashing ba yung nanonood ka lang sa labas ng simbahan? Bawal ba yun? Medyo meron na siyang confusion a little bit. Dahil doon, isa't kalahati ulit. Gusto ko lang kasing gamitin yung maliit. Ang cute kasi, di ba? Isa't kalahati dahil, alam naman pala niya, may self-awareness naman pala siya na hindi pala siya yung maghahatid sa altar. Feeling ko, nagkaroon na ng confusion nung naramdaman niya na, nung emotions. Parang yung brain niya sinasabi, ay, hindi ka maghahatid, hindi ka naman present, hindi ka naman involved talaga. Pero, na-offend na siya nung nandun siya mismo. Kaya tayo, dapat, inaano natin yung emotions natin, hindi lang tayo slave sa ating emotions. Hindi lang tayo gora ng gora. Dapat laging connected ang brain sa ating emotions. Kasi pag emotions lang ang susundin nyo, ayan po ang nangyayari. Kaguluhan. Feel ko ayaw niya yung nangyari. Gusto niya akong umupo doon eh. Gusto niya akong kasama maghatid sa kanya. I can see it in her eyes eh. Nararamdaman ko kahapon eh. Pagharap niya sa mga tao, nahanap niya ako. Okay, nakakaiyak din pag nakakarinig tayo ng ano. I'm an empathetic crier. So medyo nakakaiyak yun. Nararamdaman mo yung pain sa boses niya. Pero sabi mo, nararamdaman mo na gusto kanyang, ano daw? Gusto kanya akong kasama o maghatid sa kanya. Hindi kaya opinion mo lang yun? Kasi kung gusto niyang ikaw ang maghatid sa kanya, bride siya. Siya yung boss. Gagawin niya yun, Dennis. Medyo reality check lang ng konti, Dennis, ha? Gusto kanya nandun. Kaya nga, binawi niya yung sinabi niyang hindi tuloy yung kasal. Binalik ka niya sa kanyang kasal. Sino ba naman ang merong kapal ng mukha para tanggihan ang isang bride? Araw namin yon. Kami ang boss, di ba? So, tingin ko, Dennis, hindi rin siya komportableng ikaw ang maglakad sa kanya sa altar. So, dahil dyan, ayoko kita bigyan ng palo kasi naawa ako sa'yo. Dahil, alam mo yon, naiintindihan kita na masakit, masampal ng realidad. Pero kailangan natin yun minsan, Dennis. Kailangan natin masampal ng realidad. Otherwise, lahat tayo ay delulu. Si Marjorie na to. Si Marjorie, yung ex-wife niya. But I don't want him to walk me down the aisle. Okay, I hope my daughter's not judged here. Walang mag-judge sa iyong daughter, ang Marjorie. Kasi right na yon magsabi kung sino ang gusto niya at kung anong gusto niyang gawin ng mga tao. Because araw niya yon. And hindi lahat nga ng tatay ay deserving maglakad or ihatid ang kanilang mga anak. Ano ba ibig sabihin ng walking the bride down the aisle? It's a father who raised you, provided for you. You're handing over your daughter now, after raising her, to the man who is now gonna be in charge of her. So, why would he hand over Claudia? She doesn't even know anything about him. He doesn't even know anything about her. Do you even know where she's enrolled right now? That's how much he doesn't know about her. Hindi mo alam yung school! Na-shock ako, Dennis. Hindi mo alam kung anong course ng anak mo. Hindi mo alam kung sino friends nila. Tapos, naghihimoto ka na hindi ikaw yung naglakad sa altar kasama yung anak mo. Ang tawag dyan ay SD, sperm donor. Hindi father of the bride. Dennis, needs improvement. Your parenthood is about presence in the people's lives. And okay, hindi kailangan ibig sabihin kasi naghiwalay nga sila. So mahirap naman gawing present continuously si Dennis sa kanilang buhay. Like literally. Pero Dennis, tatay ko, once a week ko lang nakikita. Noon nung bata ako. Pero siya ang pinakamalaking impact sa buhay ko. Once a week lang. Pero siya, yung impact, quality versus quantity, Dennis. Kahit na hindi kayo magkasama, you could have proved na ikaw ay isang involved na father. Dennis is explosive. He has a bad temper. Wala yang pakialam kung may ibang taong makakita. Pag gusto niyang sumabog, sasabog siya. Walang pakialam yan. I know him the most. I was with him for 14 years. Kailangan ko ng stiletto. Sino may stiletto? Mapupudpud to pag kung ilang beses ko ipapalo. Dennis, sino ba ang mas bata? Yung anak mo or ikaw? Bakit ka nagte-temper tantrum? Di ba dapat ikaw yung example sa mga anak mo? Bakit ikaw ganito? Nasaan ang iyong anger management? Di ba yan ba ang ituturo mo sa iyong anak? Nakakahiya yun. Yung ikaw pa yung mas dramatic para kang toddler. Wala kang control sa sarili mo. Wala bang gamit yung utak mo?
Puro lang ba puso ang pinapairal mo? Dapat pareho yan. Dalawa yan, Dennis. Nasa taas yung utak. Oh my gosh. Naawa ako sa mga kids niya. Naawa ako na napaka-explosive na tao. Dennis, alang taon ka na ba? Wisdom is not in the age also. Pero at this point in life, na marami ka ng anak. Madami ka bang anak? Ilan ba anak niya? 7 kids! Tapos yan ang ipapakita mo example. I'm sure yung mga kids mo, mas magaling pa sa'yong mag-control ng temper. Nakakahiya. Kailangan ko nga ng stiletto. May oras ba tayo para sa 100 na palo? Wala. Sige. Isang malaki na lang. You know, bago naman iniwan si Dennis, mga 14 years na ako nagtitiis. They grew up, they know kung ano yung naging sistema ng aming pamumuhay as a married couple. Paano ka nag-aaway? Talakan lang? Wala naman physical? No. He was physically abusive to me. He was, OG. I have been quiet for 18 years. Dennis, you were physically abusive. He has a very bad temper. And I'm sure maraming makakaalam nito. Kung gaano siya nakakatawa sa mga tao, yun ang opposite niya, OG. Konting walang bagay na away, manununtok na yan, mananampal na yan. My kids saw that. And nagtataka ka, Dennis, kung bakit ayaw ng kids sa'yo or hindi ikaw ang paglalakad nila or ipaghahatid sa ano. Walang dapat pagtataka. Ito na po ang kasagutan. Hindi mo ba alam? Baka naman nandidilim ang paningin mo. Hindi mo alam na ikaw ay isang physical abuser. Kailangan mo magpatingin, Dennis. Kailangan mo magpagaling. Hindi to normal. Actually, ngayon na alam kung physical abuser ka or domestic abuser ka or domestically violent ka, naiintindihan ko na lahat. Ang bait pa pala ng mga anak mo sa'yo, Dennis. Na-witness nila na ikaw nananakit ka sa nanay nila, tapos ganito, imbitado ka pa sa wedding nila. Pasalamat ka dapat, Dennis. Kung ako yon, hindi. Bibisitahin kita sa kulungan. Ilang palo yon? Wala na, wala. Pudpud na to. Wala. Kailangan nito ay posas, hindi tsinelas. Anyway, to wrap up this reaction video, nakakalungkot na nangyari yon sa pamilya nila. Nakakalungkot para sa bride na ma-experience yon. Parang kailangan niya kasi ng atensyon. Hanapin natin sa tamang paraan itong atensyon, di ba? Alalahanin natin na ang mundo ay hindi umiikot sa atin. Especially, anak mo yan. Mas importante yan kaysa sa'yo, kaysa sa nararamdaman mo. Yes, we validate our emotions, pero kailangan minsan i-check ang mga emotions natin. Dahil minsan, radical na ang nararamdaman natin. At nakaka-influence na ito sa mga aksyong radical din. So, Dennis, habang buhay pa, may chance para mag-improve, seek professional help. It will have to be a combination of both if you're a spiritual type of person, spiritually, and also physically. I wish you the best of luck, and to the Barreto family, I know it's difficult right now, but you can also still put this behind you, and finally, you can move forward. And sa atin namang mga netizens, wag na tayong gumatong, kagaya ko. Ano na lang, hayaan na natin sila. Let's give them privacy and let's give them peace para makapag-move forward na tayong lahat. Deserve natin lahat magkaroon ng peace of mind. This has been Mrs. F for PGMN Reactions.